puntahan naman po natin. Yung baka papasok pa lang po sa Oblo. Ayan, wala pong Ayan. Puntahan naman ho natin, mga boss chief amo sir, wala pong iba, kundi si Manong Chavit Singson. Araw-araw nagpapapresko na ho ito eh. Araw-araw hindi na po mapakali na magpatawag ng mga press con, mga interview. Siguro po kapag ka ang reporter gusto ng o kaya yung mga vlogger gusto ng maiko-content, tapos si Chavit Singson ang naisip bandang 2:00 ng madaling araw, tapos babiyahihin nila yung lugar ni Chavit Singson, dadating 3:00. Baka umuo si Chavit Singson eh. No? Nagmamadali na din po ito na mapabagsak, mapatanggal ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kapag ka po hindi ganun ang nangyari, baka po siya ang sumabit, baka po siya ang mapunta sa Oblo, mga kababayan. Mga vlogger ng mga DDS, yung mga mga nagbago pa lang tapos napili nyo na maging DDS. Si Chavit, subukan yung i-vlog. Tapos interviewin nyo. 3:00 na madaling araw, papayag yan, magpa-vlog. Gusto niya araw-araw ma-vlog o makita siya dahil nga kinukulang na yata ng oras na mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo mga bossing. flood control na 5,500 na sinabi ni BBM. Iniikot ko na buong Pilipinas. I am the president of the Mayor's League of the Philippines and Wala daw pong 500, wala daw pong 5,500 na flood control, mga boss chief amo sir, na sinabi ng ating Pangulo. Ulitin ko para 100% malinaw po at hindi tayo nagpe-fake news. mga kababayan, wala pong flood control na 5,500 na sinabi ni BBM. Iniikot ko na buong Pilipinas. I am the president of the Mayor's League of the Philippines and still the emeritus president. So I have contacts with all of them. Naging president na rin ako ng Councilors League, Governors League. Natawagan ko almost everybody. Walang project na 540. Alam mo, Chavit, no, maniniwala ako na walang 5,500 na flood control kung hindi naghalongkat si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Mga boss chief amo sir, umabot po ang ating Pangulo sa pagiging presidente. Ano po? At ang gustong pamukha nitong mga ito, bobo ang ating presidente. Ako, maniniwala ako na walang 5,500 flood control kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaumpisa nung mga pag-iimbestiga sa mga flood control, mga bossing. No, bumagyo, umulan ng malakas sa Pilipinas, bumaha. Na-realize ng presidente, bakit ganun? Ang lala ng baha. No? Bakit ganun? Akala ko ba yung dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte, 13,900 plus yung ipinagawang flood control. Bakit nung ako na yung umupo, ilang buwan lang ang nakalipas o may isang taon ang nakalipas, bakit ganon? Hindi gumagana yung 13,900 na flood control ni dating Pangulong Duterte. Siyempre, napatanong na yan. Ginawa ba ng maayos, ng tama? Kung alam ni Pangulong Bongbong Marcos, nasasabit siya kasi meron siyang proyektong 5,500, tapos alam niya sa sarili niya, wala. Hindi magsasalita yan. Walang sasabihin kahit ano. Hindi bubuksan yan. Wala hong tatanga-tanga o walang tanga na gumagawa ng illegal na hahayaan na ni katiting ay umabot sa punto na posibleng mahuli yung kanyang ginagawang illegal. Wala hong ganun, mga kababayan. Kung matatandaan natin, alam natin na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasimula ng lahat na yan, mga bossing. Kaya nga po, kung makikita ninyo yung reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nung naaresto, nung na-detain si Saldico doon po sa Czech Republic, mga boss chief amo sir, excited eh. 'Di ba? Kung ang Pangulo kinakabahan, natatakot
diyan sa mga flood control na yan dahil siya ang itinuturo ng mga ito, hindi ipapamalita o hindi babalita ni Pangulong Bongbong Marcos na naaresto na si Saldico. Ang gagawin po niyan na nakikita ko mga bossing ng ating Pangulo, o nahuli ka daw, Saldico, no? Itatawag ko, palayain ka na, palabasin ka na. Kasi kapag ka nahuli, si Saldico, iniuwi ng Pilipinas at alam ng presidente, siya mismo ang ituturo ni Saldico. E di yari siya. Saldico, ang gagawin ng presidente dyan, Saldico, nahuli ka daw. Sige, laya ka na. Ganito, ganyan. Hindi ibabalita ni Pangulo yan. No, magkakaroon ng news blackout yan. Pero ang nakita natin, yung pagiging excited ng Pangulo na ibalita dahil nga naman ang nangunguna at pinaka nagiging mastermind nito si Saldico naaresto at gusto iharap sa mamamayang Pilipino. Chabit, no? Pasensya na, Chabit. Uy, bakit? Kasi hindi na to taong 1990, taong 1980s. Ano po? Meron ng mga nagpapaliwanag doon sa mga sinasabi ninyo. Meron ng mga nagpapaintindi sa mamamayang Pilipino kung ano yung punto por punto na mga sitwasyon. Sabi ni Reynaldo Justo, nasaan yung 13,917 flood control project ni dating Pangulong Duterte? Yun ang tanong din po natin. At naniniwala po ako, diyan nag-umpisa ang pagpapaimbestiga po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga flood control, biruin nyo halos 14,000 na po yan, mga kababayan. No? Hindi naman po yan hindi naman po yan, iba na ang presidente, si Bongbong Marcos na ang presidente. Wala na lahat ng flood control na pinagawa ni Duterte na 13,900 plus. Hindi nagagana Kasi iba na ang presidente. Hindi naman ganun Aabot ng 30, 40 hanggang 50 taon niyang mga yan, mga boss chief amo sir, na gumagana. Bakit nung umulan na malakas? Parang walang mga flood control. Di ba? O tuloy natin si Chabit. Masyado na ako madami sinasabi dito. 5,500 project na walang nangyayari sa ating bansa, kalukuhan. Bakit hindi nagsasalita ngayon mga congressman, mga senador? Bakit Sandali, kasama sila dyan tatakpan? Involved ba sila or may usapan ba sila? Yun na lang. Alam kong mga hindi nagsasalita, meron doon sa mga senador. Ano po? Sige, hindi ako magsasabi dito. No? Ihintayin ko diyan sa comment section. Sino sa tingin ninyo yung kasi sinasabi ni Chavit Singson, bakit hindi nagsasalita yung mga congressman at yung mga senador? Ano po, involved ba sila dito? Diyan sa comment section. No? Sino yung mga hindi nagsasalita ngayon? Sino yung mga tahimik ngayon? Sa Congress, wala akong masyadong kilala. Ano po? Pero sa Senado, meron akong mga kilala na simula nang lumabas yung mga flood control na yon, mga tahimik na po. Hindi na mga nagsasalita. Pinapatay na yata yung mga issue. Ano po? Meron akong mga kilala. No? Hihintayin ko yung komento nyo dyan sa comment section. Kung sino yung masasabi nyo. Ayan na. Sabi ni Ma'am Delia Rosario Escudero. Sabi ni Judith Dadora. Tama ba? Judith Edora. Judy Dadora. Jinggoy Villanueva Villar. No? Baka yaan yung sinasabi mo at tinutukoy mo. Manong Chabit. Recently, nagsalita na si Martin Romualdez aliwanag. Executive ang involved. Ganun pala ay ibig sabihin niya sa kanya, mga kababayan. Ang ibig sabihin pala kay Chavit Singson ng executive, presidente lang? Sige. Pinangalanan niya lahat, yung public service. Wala naman nag-iimbestiga. So, linuloko po tayo. Kala ko sasabihin mo si Bongbong Marcos yung executive lang Ulitin ko, ang mastermind, BBM. Anok na po, hayop mo. Oy! Kinakausap kayo ni Chabit. Maniwala daw kayo, ang mastermind daw BBM.
Uulitin niya daw. Inulit pa daw Mastermind BBM. Dahil daw po doon sa sinabi ni Martin Romualdez na executive daw ho, mga kababayan. Madaming branches ang executive, Manong Chavit. DPWH, nandyan nga, di ba? At mga boss chief mo, sir, ano po, yung mga DDS, pinipilit nila na si Pangulong Bongbong Marcos, yung tinutukoy ni Martin Romualdez. Bakit po? Para po saan? Para mag-away, magkagulo, at para magkawatak-watak po, mga boss chief mo, sir. Ako, hindi ako kasama doon sa papatol na ibig sabihin ni Martin Romualdez na executive ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ako, naniniwala po ako yung mga nando sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Jenny Ramos, ayusin mo na lang ang tulay niyong bumagsak dyan, Tandang Chavit, para isisi kay PBBM. Naku, wag ka magpapakita dyan kay Chavit. Jenny Ramos, ano po? Baka mayari. Baka mayari ka, makita ka ni Chavit Singson. Dokumentado ito yung budget ng Public Works and Highways ng 23, 24, 25. 25, binugbog nila. 23, 24, may sarili na naman si Chavit Singson na na ebidensya. Kung matatandaan niyo po. No, siguro may 2 o 3 buwan ang makalipas. May sarili din ng ebidensya. Si Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May sariling kaso din si Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito meron na naman po. Dokumentado pa daw po nila. 23, 24, 25. Sige nga po, sir. Doon, kinuha yung pera ng hindi dapat galawin, yung PhilHealth. Ang laki kinuha doon. Pinabalik sa Treasury para may magamit doon. Insurance. Kung saan na si Chavit, kanina flood control. Ngayon naman po, nandiyan naman po sa PhilHealth. Insurance naman po. PDIC. Saan ba talaga tayo, Chavit? Sa flood control ba talaga o ano? Aliwanag. Kinuha nila para punduhan yung mga flood control. Mga kababayan, wala pong flood control na 5,500 na sinabi ni BBM. Hindi ko Inulit na lang mga kababayan. kurang buong Pilipinas. I am the president of the Mayor's League of the Philippines and still Inulit niya na lang pero walang mga pagpapaliwanag. Yung tipong ganyan lang lagi sila, Si Bongbong Marcos, kinuha yung pera ng PhilHealth. Ganito, kinuha yung pera ng insurance. Basta bibitawan na lang nila yung mga salita na yan. Pero yung pagpapaliwanag, wala. Wala kang maririnig kung paano kinuha yung ganito, paano ginanyan na ganito, paano mo nasabi yung ganyan. Wala. Sanay ho sila nang wala ng paliwanag. Bakit po? Dahil alam nila na ang mga manonood, mga humahanga at taga-subaybay nila, hindi kinakailangan ng paliwanag. Bakit? Tatanungin niyo pa ba ako? Utu-utu nga kasi sila.